Kung may isang lugar sa Pilipinas na hindi mo gugustuhing mapasukan, iyon ay ang tinatawag na Biringan City. Isang lungsod na hindi mo makikita sa mapa. Hindi mo mahanap sa kahit anong GPS at hindi rin basta-basta mapupuntahan ng ordinaryong tao. Ngunit sabi ng mga matatanda, kapag ikaw ay napili, kusa itong magbubukas sa iyo. At kapag pumasok ka, baka hindi ka na muling makabalik. Marami na ang nakarinig tungkol sa mahiwagang lungsod na ito. May mga kwentong binubulong lamang tuwing gabi. May mga alamat na pinapasa-pasa ng matatanda sa Samar. At may mga kwentong kinakilabutan ang kahit pinakamatapang na tao. Ang tanong, totoo nga ba ang Biringan City? O kathang-isip lamang ito na nilikha upang takutin ang mga kabataan? Ngunit paano kung may mga taong mismong nakakita? Paano kung may mga nawawala at mga huling nasaksihan nila ay ang kumikislap na mga ilaw mula sa gitna ng kagubatan? Ito ang misteryo ng Biringan, isang lungsod na sinasabing mas moderno pa kaysa Maynila, mas marangya pa kaysa Makati, ngunit hindi matatagpuan ng kahit sino. At ngayong gabi, hayaan mong dalhin kita sa loob ng alamat. Ayon sa mga alamat ng Samar, matatagpuan ang Biringan City sa pagitan ng bayan ng Gandaria, San Jorge at Catbalogan. Ngunit sa mapa, wala kang makikitang ganoong lungsod. Para lamang itong anino, naririnig pero hindi nakikita. Ang salitang Biringan ay galing daw sa ugat na salitang biring na nanguhulugang itago o pagtaguan. At iyon mismo ang ginagawa ng lungsod. Nagtatago ito mula sa mata ng ordinaryong tao. Sinasabi ng mga matatanda na ang Biringan ay tahanan ng mga nilalang na hindi nating katulad. Ang iba'y naniniwala na ito ay bayan ng mga engkanto, mga nilalang na kasing ganda ng diwata, ngunit mas makapangyarihan at mas mapanganib. Ang iba naman naniniwala na ito ay isang lungsod ng mga multo, mga espiritong nakatira sa pagitan ng ating mundo at ng kanilang daigdig. Anuman ang paniniwala, iisa lang ang malinaw. Ang Biringan City ay hindi para sa lahat. Sabi ng mga kwento, kapag napadpad ka sa Samar at ikaw ay pinagpala, maaaring makita mo ang kakaibang mga ilaw mula sa malayo. Para itong mga makukulay na gusali na kikinang sa gitna ng kadiliman. May mga taong nagsasabing nakakita sila ng malaking gusali na mas mataas pa sa mga skyscraper ng Manila. Mga kalyeng kasing linis ng ibang bansa at mga taong sobrang gaganda't gagwapo na hindi mo iisipin na tao sila. Ngunit kapag lumapit ka, wala kang makakita kundi kakahuyan at kagubundukan. May isang kwento mula sa isang driver ng truck. Noong gabing iyon, nagmamaneho siya pauwi nang may nadaanan siyang kalsadang hindi niya matandaan sa mapa. Nakita niya ang mga ilaw at modernong gusali at inisip niyang baka may bagong bayan doon. Pero nang siya'y lumapit, bigla na lang naglaho ang lahat. Ang natira na lang ay dilim at naramdaman niyang para bang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kawalan. Hindi lahat ng nakikita sa Biringan ay nakakabalik ng ligtas. Maraming kwento ng mga taong bigla na lang nawala. Ang iba, mga bata na pinaniwalaang kinuha ng mga taga-Biringan. Ang iba, mga matatanda na basta na lang hindi na nakauwi matapos pumasok sa kagubatan. Ang sabi ng matatanda, kapag inaanyahan ka ng mga taga-Biringan, huwag kang tatanggi. Dahil kapag tumanggi ka, maaari kang magalit sila at dalhin ka ng sapilitan. Ngunit kung tatanggapin mo naman, baka hindi ka na muling makauwi sa mundo ng tao. May mga pagkakataon din daw na may mga taga-Biringan na lumalabas at nakipagpamuhay sa atin. Maganda sila, sopistikado at kakaiba ang alindog. Ngunit madalas, may dala silang kakaibang presensya. Isang enerhiya na hindi mo maipaliwanag. Sila ang mga nilalang na hindi dapat bastusin sapagkat may kapangyarihan lampas sa ating imahinasyon. Hanggang ngayon, walang nakapagpatunay kung ang Biringan City ay totoo. Wala itong litrato, wala sa mapa at walang dokumento ng gobyerno na nagsasabing umiiral nga ito. Ngunit patuloy ang mga kwento, patuloy ang mga nawawala. At kung ito'y katang-isip lamang, bakit may mga taong sabay-sabay na nakakita? Bakit may mga driver, mangingisda at bata na nag-isa ang paglalarawan? Kung ikaw, biglang makakita ng kislap ng ilaw mula sa kagubatan ng Samar, susundan mo ba ito? O tatalikod ka na lang at tatakbo palayo? 6:00 na ng gabi,
Malapit nang lumubog ang araw at sa kalsadang papunta ng Samar, mabilis na nagmamaneho si Arman. Isang truck driver na sanay na mahabang biyahe. Ngunit noong gabing iyon, may kakaiba siyang napansin. Habang tumatakbo ang kanyang truck sa madilim na kalsada, napansin niya sa di kalayuan ang mga kumikislap na ilaw. Hindi ito ordinaryong poste ng kuryente. Mas maliwanag, mas makulay. Tila ba galing sa isang syudad na hindi niya pa naririnig. Siguro may bagong bayan dito, bulong niya sa sarili. Ngunit ang problema, kabisado niya ang ruta. Daan-daang beses na siyang dumadaan dito at wala namang bayan sa bahaging iyon. Nagdesisyon si Arman na lumiko papunta sa daang iyon. Kakaiba ang kalsada, makinis, parang bagong gawa at wala siyang makitang ibang sasakyan. Habang papalapit, mas luminaw ang tanawin, matatayog na gusali, maliliwanag na billboard at mga taong naglalakad na tila mga modelo. Sobrang gaganda at gwapo, naka-Amerikana, naka-bistida. Grabe, bulong ni Arman, napapailing. Parang ibang bansa. Habang papasok siya, naramdaman niyang gumagaan ang loob niya. Para bang may mainit na enerhiya na bumabalot sa kanya. Ngunit sa likod ng kaginawaang iyon, may bumubulong na takot sa kanyang dibdib. Hindi ito normal. Pagdating niya sa gitna na tila syudad, may lumapit sa kanya. Isang babae na sobrang ganda. Maputi, mahaba ang buhok. Nakasuot ng puting bestida na tila gawa sa kumikislap na tela. Ngumiti ito sa kanya at nagsalita. Maligayang pagdating, Arman. Matagal ka naming hinihintay. Nanlaki ang mga mata ni Arman. Ha? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti lang ang babae. Sa likod niya, may iba pang mga nilalang. Mga lalaking matangkad, matipuno at parang mga prinsipe. Lahat sila'y nakatingin sa kanya. Nakangiti, ngunit malamig ang titig. Hindi mo na kailangang bumalik sa dati mong buhay, sabi ng babae. Sa amin, hindi ka na maghihirap. Bibigyan ka namin ng yaman. Ang lahat ng nais mo, basta't sumama ka. Natigilan si Arman. Sa isip niya, parang tukso ito. Truck driver lang siya, simpleng tao. At ito, may mga nilalang na inaalok siyang parang hari. Ngunit naalala niya bigla ang mga kwento ng matatanda. Ang kwentong dati tinatawanan lang niya, ang Biringan City, ang lungsod ng mga engkanto. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano bang lugar ito? Tanong niya. Biringan, sagot ng babae. Sabay lapit at hawak sa kanyang braso. Malamig ang palad nito, halos parang yelo. Dito ang bago mong tahanan. Gusto sanang umatras ni Arman, ngunit hindi niya magalaw ang kanyang katawan. Parang may puwersang umahawak sa kanya. Sandali, kailangan kong bumalik. May naghihintay sa akin, pilit niyang sagot. Ngunit ngumiti lamang ang babae at muling nagsalita. Kapag bumalik ka, walang naghihintay sa iyo. Dito ka na dapat manatili. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Ang mga gusali, ilaw at kalsada, naglaho na parang usok. Ang natira na lang ay kagubatan, madilim na puno, at mga aninong nakatayo sa paligid niya. Mga aninong walang mukha. Narinig niya ang mga boses na nagbubulong. Sumama ka na. Hindi ka na makakabalik. Dito ka na. Napapikit si Arman at buong lakas na sumigaw. Ayoko! Ayoko! Uuwi ako! At bigla, bumalik siya sa kanyang truck. Nasa gitna siya ng kalsada, pawis na pawis. Nanginginig ang mga kamay. Ang makina ng truck ay patay na. Nagulat si Arman nang makita ang kanyang relo. 3:00 na ng madaling araw. Samantalang pakiramdam niya ay halos kalahating oras lang siya yung nawawala. Binuhay niya agad ang makina. Sabay arangkada. Habang papalayo, sumulyap siya sa salamin at doon niya nakita. Sa madalim na kakahuyan, may kumikislap na ilaw. At sa gitna nito, nakatayo ang babaeng nakaputing bestida. Nakatingin sa kanya at nakangiti. Kung ikaw si Arman, tatanggapin mo ba ang alok ng Biringan City? Kayamanan, ganda at kapangyarihan? O tatakbo ka palayo kahit kapalit nito ay isang sumpa? Hindi lang si Arman ang nakaranas ng hiwaga ng Biringan. May isa pang kwento na madalas ikwento ng mga matatanda sa Samar. Ang tungkol sa isang mangingisda na si Mang Isko na isang gabi naglayag at hindi na halos makabalik sa kanyang pamilya. Si Mang Isko ay veteranong mangingisda. Sanay siya sa unos, sa malalakas na alon at sa matinding lamig ng dagat. Ngunit noong gabing iyon, kakaiba ang kanyang naramdaman. Tahimik ang dagat. Masyadong tahimik, para bang walang buhay. Habang naglalayag siya, napansin niya may mga ilaw sa kalayuan. Hindi ito ilaw ng ibang bangka.
dahil masyadong maliwanag at makukulay. Para bang may isang lungsod sa gitna ng karagatan. Naku po, bulong ni Mang Isko, kinikilabutan. Ito na ba yun? Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama. Anak, kapag nakakita ka ng ilaw sa dagat na hindi mo maipaliwanag, huwag mong lalapitan dahil baka biringan yan. Pero dala ng kuryosidad, naglayag si Mang Isko palapit. Habang papalapit, unti-unting lumilinaw ang kanyang nakikita. Mga gusali na kasing taas ng hindi pa niya nararanasan. Mga tulay na kumikislap at mga taong nakadamit na parang hindi galing sa baryo. Paanong may ganito dito? Bulong niya sa sarili. Biglang may isang bangkang lumapit. Nasa loob nito ang 3 kabataang lalaki. Gwapo, mapuputi at nakangiti. Sumigaw sila kay Mang Isko. Halika, sumama ka sa amin. Mas masarap ang buhay dito sa Biringan. Hindi ka na maghihirap. Napahinto si Mang Isko. Nang tumingin siya ng mas matagal, napansin niyang kakaiba ang mga kabataang iyon. Oo, gwapo at magaganda sila, ngunit may kakaiba. Masyado silang makintab at ang kanilang mga matay kulay itim, walang puti. Nagsimulang manindig ang kanyang balahibo. Ayoko! Mahina niyang sagot. Sabay atras ng kanyang bangka. Ngunit lumapit pa rin ang mga nilalang. Nakangiti, ngunit malamig ang titig. Hindi ka na makakatakas, ulong ng isa. Biglang lumakas ang hangin at ang alon ay umangat. Ang bangka ni Mang Isko ay halos tumaob. Napasigaw siya, Diyos ko, tulungan mo ako! At sa iglap na iyon, parang may dumaan na malakas na hangin na humawi sa mga kabataang engkanto. Ang kanilang bangka ay biglang naglaho, kasama ng kumikislap na syudad sa likod nila. Nang tumingin si Mang Isko muli, ang natira na lang ay madilim na dagat. At siya'y nais sa gitna ng karagatan. Halos wala nang gasolina at pagod na pagod. Hindi ka na makakatakas, bulong ng isa. Biglang lumakas ang hangin at ang alon ay umangat. Ang baka ni Mang Isko ay halos tumaob. Napasigaw siya, Diyos ko, tulungan mo ako! Kinabukasan, natagpuan siya ng ibang mangingisda. Nakahandusay sa kanyang bangka, nanghihina at walang malay. Nang tanungin siya, ito lang ang nasabi niya, huwag kayong lalapit sa mga ilaw, huwag kayong lalapit sa Biringan. Mula noon, hindi na muling lumayag si Mang Isko ng mag-isa. Lagi niyang dala ang rosaryo at kandila, at laging nagpapaalala sa mga bata. Ang Biringan ay hindi lugar para sa tao. Kapag nakita mo ito, tumalikod ka na. Bukod kay Mang Isko, may isa pang kwento bumabalik-balik sa mga taga-Samar. Ang tungkol sa isang babae na pasahero ng bus. Siya ay si Lisa, isang estudyanteng pauwi sa Katbalogan. Gabi na at antok na antok siya sa loob ng bus. Nang dumaan sila sa isang parte ng kalsada, nagising siya dahil sa matitingkad na ilaw sa labas. Paglingon niya, nakita niya ang isang syudad na napakaganda. Punong-puno ng gusali at liwanag. Ang ganda naman, bulong niya. Pero laking gulat niya nang makita niyang siya lang ang nakapakapansin. Lahat ng ibang pasahero ay tulog. May boses na biglang bumulong sa kanyang tenga. Sumama ka sa amin, Lisa. Mas maganda ang buhay dito. Iiwan mo na ang lahat ng problema mo. Napatayo siya mula sa kanyang upuan. Parang hinihila ng hindi nakakitang kamay. Nang malapit na siyang bumaba sa bus, biglang sumigaw ang matandang babae sa tabi niya. Huwag kang bababa. Hindi yan para sa tao. Nanlaki ang mga mata ni Lisa. Paglingon niya, wala namang matanda kanina sa tabi niya. Ngunit dahil sa takot, bumalik siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Nang magising siya, umaga na. Ang bus ay nasa terminal na. Iisa ang mensahe ng mga kwentong ito. Ang Biringan City ay mapang-akit, puno ng ganda at kayamanan. Ngunit lahat ng iyon ay bitag. Kapag naloko ka ng kanilang alok, baka hindi ka na muling makabalik. Hindi lamang mga panandaliang enkwentro ang iniwan ng Biringan sa kasaysayan ng Samar. Ang pinaka na kakalikilabot na bahagi ng alamat na ito ay ang mga taong hindi na makabalik. Hanggang ngayon, may mga pamilyang na umiiyak, naghihintay at nagtatanong kung saan napunta ang kanilang mahal sa buhay. Ang sagot ng mga matatanda, kinuha na sila ng Biringan. Sa isang baryo malapit sa Katbalogan, may isang batang lalaki, 8 taong gulang, na naglalaro lang sa labas ng kanilang bahay isang hapon. Ang pangalan niya ay Junjun. Sabi ng kanyang ina, sandali lang siyang pumasok sa kusina upang maghanda ng merienda. Ngunit nang bumalik siya sa bakuran, wala na si Junjun. Hinagilap ng buong baryo ang bata. Nagsindi sila ng mga sulo. Nilibot ang buong kagubatan, pati na ang ilog at palayan. Ngunit walang bakas.
Wala ni isang yapak. Isang matandang albularyo ang lumapit sa pamilya. Ang sabi niya, hindi niyo siya makikita sa mundong ito. Siya ay kinuha na ng biringan. Pinili siya. Hanggang ngayon, ang pamilya ni Junjun ay naniniwala na ang kanilang anak ay hindi namatay, kundi nanirahan na sa kabilang lungsod bilang isa sa mga nilalang ng biringan. May isa pang kwento tungkol kay Lolo Pedro, isang 70 anyos na magsasaka. Isang umaga, nakita siya ng kanyang mga apo na palabas ng bahay. Parang may sinusundan. "Lolo, saan ka pupunta?" tanong ng apo. Ngunit ngumuti lang si Lolo Pedro at sumagot, "May tatahakin lang akong bagong daan." At mula noon, hindi na siya nakita muli. Ang kanyang baro at salakot ay natagpuan sa gilid ng gubat. Ngunit wala na ang kanyang katawan. May ilang nakakita raw sa kanya, ngunit hindi siya tao, kundi isa ng aninong nakatingin mula sa dilim ng kakahuyan. Isa sa pinakatanyag na kwento ay ang tungkol sa isang bus na nawalan ng lahat ng pasahero. Noong dekada 80, may isang bus na bumiyahe mula Tacloban patungong Catbalogan. Ayon sa mga nakaligtas na kwento, dumaan sila sa isang kalsadang hindi nila nakakilala. Masyadong maganda, masyadong maayos, hindi tipikal sa probinsya. Maya-maya, nakakita sila ng napakagandang syudad na tila kumikislap. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, biglang nagdilim. Nang matagpuan ng bus kinabukasan, nasa gilid ito ng kalsada. Walang sira, walang aksidente, pero wala na ring tao. Lahat ng pasahero pati ang driver naglahong parang bula. Hanggang ngayon, isa ito sa pinakakakilabot na kwento na inuugnay sa Biringan City. Sabi ng ilang espiritista, ang mga taong kinuha ay biringan. Sabi ng ilang espiritista, ang mga taong kinuha ng biringan ay hindi namamatay. Sila raw ay naakyat sa ibang dimensyon, doon sa lungsod na hindi nakakita ng ordinaryong mata. Ang mga gusali roon ay nagtatayugan na parang mga skyscraper na galing sa panaginip, kumikislap sa ilaw na hindi maipaliwanag. Ang mga kalsada ay sobrang kinis at linis, parang walang sinumang naglalakad o nagdaan doon. Ang mga sasakyan nila ay hindi tulad ng mga mundo ng tao. Makintab, walang gulong, at lumulutang ng tahimik. Tila ang mga multo sa ere, sa unang tingin mistulang syudad sa ibang bansa. Ngunit ang sobrang perpekto at sobrang ganda nito ay may kasamaang kilabot, dahil halatang hindi gawa ng tao. Isa sa pinaka natatanging palatandaan ng biringan ay ang kumikislap na liwanag. Sa gabi, parang may mga ilaw na kumukutitap mula sa kagubatan o karagatan. Hindi ito ordinaryong kuryente dahil sobrang liwanag at may kakaibang kulay. Parang halo ng ginto, dilaw at bughaw. Minsan may bahid ng berde. Sabi ng mga nakakita, ang liwanag ay hindi galing sa bumbilya. Parang nagmumula ito sa mismong hangin. May mga nagkwento na nakapasok sila at nakakita ng mga gusali na gawa sa kristal o bato na hindi natutunaw. Ang iba ay parang mansyon na gawa sa purong ginto at pilak. May mga tulay na tila lumulutang at mga palasyong hindi mangiba kahit sa pinakamalakas na bagyo. Ang mga tindahan daw ay puno ng kayamanan, alahas, ginto, at mga gamit na hindi nakikita sa ating mundo. Ngunit kakaiba, wala raw pera na ginagamit. Ang lahat ay nabibili gamit ang salita o kasunduan. Ang mga taga-Biringan ay kilala sa kanilang kahindik-hindik na kagandahan at kakisigan. Ang kanilang balat ay sobrang makinis, maputi, at kumikislap na parang porselana na walang bahid na kapintasan. Ang kanilang mga matay malalaki, madilim, at itim o berde na tila kakaibang ningning na nakakaakit ngunit nakapangilabot. At kapag sila'y ngumiti, ito'y mapang-akit ngunit malamig. Isang ngiting nagtatago ng lihim na hindi mo gugustuhin matuklasan. Ngunit may mga kwento na kapag matagal mo silang tinitigan, makikita mong hindi sila tao. May ilan na sobrang haba ng lieg. May aninong hindi tugma sa kanilang katawan. At may mga pagkakataon na ang kanilang mga paa ay nakatalikod. Ang pinakakakilabot na bahagi ng paglalarawan, ang pakiramdam. Kapag nasa Biringan ka raw, maramdaman mong parang pinapanood ka sa bawat galaw. May bigat sa hangin, ngunit kasabay nito ay isang kakaibang ginhawa na parang gusto mong manatili roon habang buhay. Ang lugar ay sabay nakakaakit at nakakatakot. Kakaiba rin ang oras sa Biringan. May mga nagsasabing ilang oras lang silang nawala, ngunit pagbalik nila sa mundo,
lumipas na ilang araw o linggo. Ang iba naman ilang taon na raw ang lumipas, ngunit sa kanilang pakiramdam, isang gabi lang silang nagtagal sa syudad. Ito ang dahilan kung bakit maraming nawawala at hindi na muling nakakita. Ayon sa mga albularyo at espiritista, ang Biringan na hindi isang ordinaryong syudad. Isa itong nakatagong dimensyon na pag-aari ng mga engkanto. Sinasabing kapag nakapasok ka roon, dalawang bagay lang ang maghintay sa iyo. Maaari kang maging isa sa kanila o magpakailanman na mawala ang iyong pagkatao o tuluyan ng maglalaho. Hindi na muling babalik sa mundo ng tao. Hindi lahat na nakapasok sa Biringan ay nakagbabalik, pero may ilang swerte, umalas, na nakatakas at nakabalik para sa mundo ng tao. Isa sa pinakasikat na kwentong kinuwento sa Samar ay tungkol kay Mario. Hindi niya tunay na pangalan. Isang driver ng truck na naghatid ng kargamento sa kalagitnaan ng gabi. Gabi na nang dumaan si Mario sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa Samar. Ang paligid ay tahimik. Tanging ugong na makina at ihip ng hangin ang maririnig. Bigla siyang nakakita ng kakaibang liwanag sa gilid ng gubat. Hindi ito parang ilaw ng bahay o poste. Masyadong maliwanag, parang nagmumula sa isang malaking syudad. Napaisip siya, may bayan ba rito na hindi ko pa nadadaanan? Dahil sa kuryosidad, itinabi niya ang truck at pinasok ang makipot na daan papuntang liwa. Dahil sa kuryosidad, itinabi niya ang truck at pinasok ang makipot na daan papunta sa liwanag. At doon niya nakita ang syudad na hindi niya akalaing umiiral, malalaking gusali, maliwanag na ilaw, at mga taong nakabihis elegante. May lumapit sa kanya isang babae. Sobrang ganda, nakaputing bestida. Ngumiti ito at nagsalita. Maligayang pagdating sa Biringan. Hinalabutan siya. Hindi niya alam kung bakit alam ng babae ang pangalan ng lugar. Kahit wala naman siyang tinatanong. Inimbitahan siya ng babae sa isang malaking mansyon. Sa loob, puno ng pagkain. Mga putahe na hindi niya pa natitikmang kailanman. Mga inuming kumikislap na parang alak ngunit may kakaibang amoy. Nag-alok sa kanya ng pagkain. Ngunit bigla niyang naalala ang babala ng kanyang lola noong bata pa siya. Huwag na huwag kang kakain ng alok ng mga hindi mo kilala, lalo na kung galing sa engkanto. Kapag kumain ka, hindi ka na makakabalik. Kaya ngumiti lang siya at magalang na tumanggi. Habang tumatagal, napansin niyang kakaiba ang mga tao roon. Ang kanilang mga matay tilang nababago ng kulay. Ang kanilang mga aninoy hindi tugma sa kanilang galaw. Ang ilan, nang tumalikod, ay may mga paa na nakatalikod din. Isang palatandaan ng engkanto. Nagsimula siyang kabahan, pero nakangiti pa rin ang lahat. Tila wala siyang dapat ikatakot. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal doon. Parang saglit lang, pero nang silipin niya ang kanyang relo, lumampas ang mga 3 oras. Sinubukan niyang magpaalam, ngunit biglang nagdilim ang paligid. Wala na ang mga gusali, wala na ang liwanag. Puro dilim at makapal na kagubatan na lang ang nakita niya. Narinig niya ang mga boses. Bakit ka aalis? Hindi ka ba masaya rito? Dito ka na lang. Hindi mo kailangan bumalik. Kinalibutan siya at nagsimulang tumakbo. Ngunit bawat daan na tinatahak niya ay bumabalik sa parehong lugar. Parang isang maze na walang katapusan. Sa sobrang depresyon, kinuha niya ang rosaryo na nakasabit sa kanyang rearview mirror ng truck at mariing idinampi sa kanyang dibdib. Sabay bulong, Diyos ko, iligtas mo ako. Sa isang iglap, may malakas na ihip ng hangin. Nang imulat niya ang mga mata, nasa tabi na siya ng kanyang truck. Tila hindi man lang siya umalis doon. Pagbalik niya sa bayan, nagulat siya na makita ang mga tao. Pinagsabihan siya, Mario, 3 araw ka nang hinahanap. Akala namin aksidente ka na. 3 araw? Samantalang sa kanyang alaala, isang gabi lang ang lumipas. Simula noon, hindi na muling nagmaneho si Mario sa gabi. Lagi niyang dala ang kanyang rosaryo at madalas siyang nagkukwento tungkol sa kanyang karanasan. Ngunit may mga nagsasabi hanggang ngayon, minsan ay nakakita siyang nakatingin sa malayo. Parang may naalala o may nakitang hindi kakaiba. Hanggang ngayon, nanatiling misteryo ang Biringan City. Walang mapa, walang opisyal na tala, at walang konkretong ebidensya. Ngunit bakit nga ba libo-libong tao na ang nagkukwento tungkol dito?
Bakit kahit ang mga hindi magkakakilala, pare-pareho ang deskripsyon ng syudad? Marahil ito ang pinaka matinding palaisipan ng Samar. Isang lugar na hindi mo makakita kung ayaw nitong magpakita. Maraming ulat ng pagkawala sa Samar at Karatig probinsya. May mga estudyanteng hindi na makauwi, mga nangangalakal na wala sa gubat, at mga driver na biglang naglaho sa daan. Laging may bulong ang mga lokal. Kinuha na sila ng biringan. Ngunit tanong ng iba, totoo ba ito? O ginagamit lang na dahilan para mga hindi mapaliwanag na pagkawala? Kung pagbabasehan ang mga kwento, ang biringan ay isang lungsod na sabay nakakakit at nakakatakot. Puno ito ng liwanag, kagandahan at kayamanang higit pa sa maisip ng tao. Ngunit sa likod ng karangiang iyon ay may kapalit, ang iyong kalayaan, at kung minsan, maging ang iyong sariling kaluluwa. Isa itong perpektong anyo ng tukso, kaakit-akit sa paningin. Ngunit sa ilalim nito'y nagkukubli ang panganib na maaring sumira sa iyong buhay at sa iyong pagkatao. Ayon sa mga espiritista, hindi basta-basta ang pagpapakita ng biringan. Pinipili raw ang mga engkanto kung sino ang kanilang papasukin. Kadalasan, sila'y may mga taong may kahinaan, gutom, uhaw o naghahanap ng kasagutan sa kanilang buhay. Kapag ikaw ay inalok ng pagkain o inumin, ito'y pagsubok. Kung tatanggapin mo, ibig sabihin handa ka nang manatili sa kanilang mundo. Kung tatanggihan mo, maaari kang makaligtas. Ngunit hindi nang mawalang sugat sa iyong alaala. Hanggang ngayon, walang makapagpatunay kung anong Biringan City ay isang hiwaga lamang o paniniwala, o isang totoong dimensyon na itinatago sa ating mundo. Ngunit isang bagay ang malinaw. Sapat na ang takot at respeto ng mga tao upang iwasan itong banggitin ng basta-basta. Sa Samar, madalas sabihin ng matatatanda, kung sakaling nasa Samar ka at biglang may nakita kang kakaibang liwanag sa gubat, o may kalsadang tila hindi mo pa nadadaanan, mag-ingat ka dahil baka hindi ordinaryong bayan ang iyong puntahan. Baka ito ang lungsod na hindi nakakita ng lahat. At dito, nagtatapos ang ating paglalakbay sa kwento ng Biringan City. Ang lungsod na hindi nakakita ng karaniwan ng mata. Pero ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, naniniwala ka bang totoo ang Biringan? O baka isa lamang itong alamat at pinakamalakas na mga kwento ng tao? Kung sakaling humarap sa iyo ang isang kanto at ialok ang kanilang syudad, tatanggapin mo ba ang tukso o tatalikod ka at iiwas? I-comment mo sa baba ang iyong sagot. Huwag kalimutang i-like kung nagustuhan mo ang kwento. At syempre, mag-subscribe para sa iba pang mga nakakilabot na alamat at kwento mula sa Pilipinas. Dahil tandaan, hindi lahat ng bayan ay nakakita ng ating mga mata. At baka ang syudad na inaakala mong katahang isip lang, matagal nang naghihintay sa iyo.